Mag-aaral po tayo ng isang skill. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, at sa araw na ito ay mag-aaral po tayo ng isang skill na sabi nila ay very rare skill. Yan po ay ang pag-welding, at ito po ay gagawin nating pure Tagalog. Hindi na po tayo magpa-Portuguese dito dahil ang atin pong concern ay ang ating mga kababayan na kung baka sakali kami po ay maging maliit na katulungan sa inyo na kayo po ay matuto ng isang bagay o ng pagwe-welding. Alam niyo po, sa buong mundo, in demand po yung pagwe-welding. Kasi, konti lang ang marunong mag-welding sa iba't ibang bansa, di ba? Kasi, yan po ay isang bagay na parang kinatatakutan ng marami. Kasi pagka, halimbawa, nakita mo, kikislap-kislap na ganun, parang may isip mo, hindi yan ang pipiliin kung trabaho kasi parang very risky, sabi nga nila. Napakadelikado ika niya, may ka na mamatay dyan, ganun, mga kwentong ganun. Pero hindi totoo yun. Hindi totoo na napakadelikado matuto ng welding. Basta dapat, alam mo lang ang dapat gawin. Unang-una po, safety first. Una, gagamit ka muna ng sapatos. Magsasapatos ka, huwag ka mag-welding nang ikaw ay nakachinelas or nakapaka. Kasi ang welding ay gumagamit ng kuryente. So, pag nakapaka ka, nasa ground ka, ang possibility, mag-ground ka. Kasi nakadikit ang paa mo barefoot sa ground. Kaya, para maiwasan na mag-ground, so magsapatos ka, yung tuyo, hindi, baka naman nagsapatos ka, tsaka nagmedyas ka, basa naman, syempre, ground pa rin yun. Ngayon, magsasapatos ka, tuyo, tapos mag-gear ka, mag-gloves ka, kung ang gagawin mo ay mga maliliit na bagay lang, pwedeng apron, tsaka, ito po ay sa braso. Kasi minsan ang welding, tumatalsik-talsik ang mga baga, di ba? So, para hindi ka mapaso, meron kang ganito. Tsaka, yan, suot ka niyan. Tapos, yan, pwede na yan. Kung sa mga maliliit na bagay lang. Ngayon, kung gagawa ka ng nasa pabrika ka, malalaking mga, ang weldingin mo talagang buong araw ka mag-welding, dapat ay nakasuit ka na pang welding. Yun po ay parang jacket na made of leather din, na balat na ganito, na makapal. So, ang una mo lang dapat na gawin ay mag-gear ka. Tsaka ang problema kasi pagka may mga tao pag nag-welding, pag nag-aaral pa lang mag-welding, nag-aaral na higa ako niyan, suko ako niyan, sabing ganun. Bakit? Kasi nung nag-welding ako, nagkaroon ako ng buhangin sa mata eh. Mali kasi ang ginawa niya. Ang ginawa niya, nag-mask nga siya, meron nga siyang maskara. So nag-maskara ka, ganito. Nag-welding ka rito, halimbawa, nag-welding ka dyan. So, ang welding may usok, tama? Yung usok niya malakas. So, pag nag-welding ka, may usok. Pinapabayaan mo pumasok dito sa maskara mo, didiretso sa mata mo. Tsaka na-i-inhale mo pa, masama sa baga yun. Tapos dumiretso sa mata mo, akala kasi ng iba, yung kislap ng welding lang ang nakaka-epekto sa mata. Hindi po yun lang ang nakaka-epekto. Ang mas nakaka-epekto yung usok. Kaya pagka mag-welding ka, kung possible ay maglagay ka ng electric fan sa likod mo. Kung makikita nyo, meron tayong electric fan dito sa taas. Yan po, pagka nag-welding tayo, binubuksan natin yan para yung usok papalayo sa iyo, hindi yung papunta sa iyo, sa katawan mo, sa balat mo, sa mata mo, di ba? Ganun po gagawin mo. Pangalawa, huwag niyong kalilimutan mag-wear ng mask. Kasi may iba, ang ginagawa nila, gumaganyan, pipikit nila. Tapos kakapain. Tapos pagkakita niya, sira naman ang welding niya. Huwag pong ganun, gumamit po tayo ng gear. Safety first, yun ang dapat nating laging tandaan. Una muna nating gawin
ay ang pag-aaral ng makina. Kung makikita niyo po ang ating makina na dinala rito ay napakaliit, ano? Noong araw po, nung bata po ako, siguro naabutan niyo rin, na rin naman yun, mas matanda po kayo sa akin, ay malalaki po talaga ang mga welding machine. Napakabibigat. Nakikita ko po nung araw, 4 na tao nagbubuhat ng welding machine. Ngayon, no, napakaliliit. Dati, nung bata ko, nakikita ko pagka ang mga tao mag-welding sa bandang taas, di nila bubuhatin yun. Kasi napakabibigat, saan mo ipapatong sa taas yun. Ang gagawin nila, puputulin nila to, dudugtungan ng wire. Hanggang sa makarating doon sa, maabot na, okay. Tsaka yung itong ground. Doon na sila mag-welding. Eto po, bubuhatin na lang natin ganyan. Lagay mo sa balikat mo, makakapag-welding ka na. Ngayon, kung makikita niyo po dito sa ating welding machine, merong control dito, di ba? Merong control at may dalawang wire. Ito po ang tinatawag na ground. Anumang bagay o anumang bakal na inyong i-welding, dapat po ikabit nyo muna ito. Ito halimbawa ang bakal mo. Kung i-weldingin mo yan, dapat ikabit mo to. Huwag mo kalilimutan ikabit. Ito. Tsaka ka makakapag-welding. Ito po. Ito ang tinatawag na ground. Ito naman ang handle. Ito naman ay dito mo ikakabit yung welding rod. Kaya may mga ipit yan na iba't ibang klase ng pwesto. Ay pag ganito, ay pag ganito, ay pag ganito, at ay pag diretso ganito. Kasi depende sa gamit mo. Bahala ka kung saan ka komportable. Ito pong welding handle, huwag niyo pong kalilimutan, sinasaksak po yan lagi sa positive. Ito po yung mga butas na ito, kung makikita nyo, merong negative and positive. Ito pong handle ay para sa positive. Yan. Madali pong ikabit, oh. Itong handle ay para sa positive. Ito. Madali po siyang ikabit. Kung makikita nyo, meron po yung parang kontil. Yan ang hook niyan. Ayan, oh. Dito po yan, dun sa parang butas naman na yun, at may parang, ayan, parang kontil din na kung saan nyo ipapasok yan. Tsaka, ita-turn right nyo lang po na ganyan. Ayan. Huminto na, so dyan na siya. Ito naman ang para sa negative. Ito pong ground. So ito, ganun din, same procedure. Meron po siyang parang kontil. Ipapasok po natin dito at turn right din. Yan. Yan po ang paraan ng paglalagay niyan. At ito naman po, kung makikita nyo, meron po tayo rito ang control. Parang, ayan o, may iba't ibang number, diba? May 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Ito po ay amperes. Ayan o, A, amperes. Amperes sa Portuguese. No? Ito po, kaya po meron yan, ibig sabihin yan, makokontrol mo ang amperes na kailangan mo. Kasi po, ang pag-welding po ay may iba't ibang lakas ng amperes na kailangan mong gamitin. Dahil pag-welding po ay may iba't ibang laki ng welding rod. Meron pong iba't ibang laki ang welding rod. Meron po ako rito mga ilang piraso ng welding rod na iba't iba ang sukat. Ito po ay, ang sukat po nito ay 2 millimeters welding rod. So, ito po, ang kailangan mong amperes dito ay 50 to 70. Ito naman po ay ang welding rod na 2.5 millimeters. Ito po ay mas mataba ng kaunti doon sa ating 2 millimeters. So, itong 2.5, ang amperes po na dapat mong gamitin dito ay 60 amperes to 90. Tandaan po natin, 60 to 90 amperes ang para dito sa 2.5 millimeters na welding rod. At ito naman po ay 3.2
millimeters na welding rod. Ang amperes po na kailangan po natin gamitin dito ay mag-uumpisa sa 90 amperes hanggang 140 amperes. At meron pa pong ibang mga welding rod na mas malalaki pa po dyan. Meron pong 4 millimeters at meron pong 5 millimeters na wala naman po ako ngayon dito. Ngayon, ito pong kung makikita niyo po yung welding rod, di ba? Yan pong bakal, nababalutan siya ng parang pulbura. Yan po ay iba't ibang klase ng chemical na ginamit nila. Yan po ay napakahalaga kasi yan po ang pagka ginamit mong welding rod, pagka nag-apoy na po yan at nag-welding ka na, yan po ay nagpo-produce ng iba't ibang klase ng gas. Na yung gas na yon, siya naman ang gumugobyerno doon sa yung bakal na natunaw. Kasi yung pong bakal, pagka umabot yan sa tamang init, yan po ay natutunaw, nagiging liquid po yan eh. Kasi pagka liquid, ba, tubig, inilagay mo dyan, basta lang siyang bubulagsak na gano'n. Ganon din ang mangyayari sa bakal natin kung wala po ang mga gases na pinoproduce nitong parang pulbura. Kaya wag po tayo magreklamo kung halimbawa tumatalsik, okay lang po yan kasi mahalaga naman ang tinutungkol ng mga yon, itong nakapalibot dyan sa bakal. Yan po ay yung, kung makikita nyo, yan po yung nagiging parang takip, parang nagiging black. Siya po yung kumocover doon sa welding mo para ma-shape siya sa gusto mong klase ng shape. Kasi kung wala yan, ang mangyayari, tutunawin niya lang yung bakal mo na wini-welding, tsaka siya tunaw na mapuputas lang at walang mangyayari, hindi mo ma-weld. Pero dahil doon, na-weld po ang ginagawa mong bakal. Napagtitipid mo, napatitibay mo, di ba? Kaya po dapat may alam tayong konti tungkol sa nangyayari pag nag-welding tayo. Para